Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Danny Garcia, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kanina nga lamang po ay naganap na ang pagbabalik ng former 2 Division Champion Danny Garcia sa ibabaw ng lona. At sa laban nga po na ito ay pinaalala niya sa lahat kung bakit isa siya sa pinakakilalang boksingero sa henerasyon nila. Ito po ay dahil tinalo niya lang via 4th round knockout si Daniel Gonzalez. Sinubukan po ni Gonzalez tumakbo sa buong laban upang matakasan ang mga pamatay na knockout punch ni Garcia. Subalit sa kasamaang palad para sa kanya ay nahuli siya ng isang solidong left hook ni Garcia sa 4th round. Dahilan kung bakit siya bumagsak hanggang sa hindi na nito kinaya pang makabangon ng dahil sa sobrang pagkahilo. Dahil sa panalong ito ni Garcia ay umabante na ang kanyang record sa 38 wins with 22 knockouts at 4 na talo. Inaasahan naman ng lahat na ito na ang magsisilbing huling laban ni Garcia sa professional boxing. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, ay mukhang alanganin pong mapasama sa International Boxing Hall of Fame si Garcia dahil medyo kapos pa ang mga naabot nitong tagumpay sa boxing para matawag na isang Hall of Famer. Sa kabilang banda naman mga idol ay magmula nga po nang matalo si Jermell Charlo sa kamay ng former undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez via lopsided unanimous decision. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas ay hindi na ulit ito lumaban sa sports ng boxing. Posibleng dahil kontento na siya sa limpak-limpak na milyones na kinita niya sa Canelo fight. O kaya naman ay pwede ding napanghinaan na ito ng loob ng dahil sa pagkatalo niya. Pero ngayon nga po na nasa dibisyon niya na ang undefeated knockout artist na si Jaron Boots Ennis. Kaya naman naghahangad din ang mga fight fans na makitang magtuos ang dalawa sa hinaharap. Bukod dyan ay dahil may kakayahan ding lumaban si Charlo sa 168-pound super middleweight division. Nang dahil sa dibisyon na ito ginanap ang kanilang sagupaan ni Canelo. Kaya naman hiling din ng mga fight fans na paglabanin si Charlo at ang bagong super middleweight king na si Terence Crawford. Lalo pat panay trash talk ang mga ginawa ni Charlo dati kay Crawford nang dahil sa tinalo nito ang kanyang matalik na kaibigan na si Errol Spence Jr. nang walang kahirap-hirap. Subalit sa kasamaang palad nga po ay mukhang walang bayag si Charlo na labanan si Crawford at maging si Ennis. Dahil nagde-demand ito ng $10 million bago siya kumasa na labanan ang isa kay Ennis at Crawford. Bagay naman na napaka-imposible dahil walang promoter ang handang magbigay ng ganyan kalaking halaga kay Charlo. Kaya posibleng ginagawa lang ito ni Charlo upang makatakas sa posibleng laban kay Crawford at Ennis. Dahil alam niya na wala naman magbabayad sa kanya ng $10 million. Samantala, sinabi naman nga po ni Timothy Bradley Jr. na kung sakaling mangyari ang mega showdown sa pagitan ni Boots Ennis at Virgil Ortiz Jr. ay hindi daw ito magiging maganda at dikit na laban kagaya ng inaasahan at inaakala ng maraming boxing fans. Paliwanag ni Bradley na siya na daw mismo ang magsasabi na napakalayo umano ng agwat ni Ennis kay Ortiz. Kaya magmumukha lang daw ng isang mahinang fighter si Ortiz kapag tinapat ito kay Ennis. Napakadaling laban lang daw nito para kay Ennis. Kaya naman kung siya daw si Oscar De La Hoya ay hindi niya daw itatapat ang bata niyang si Ortiz kay Ennis. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.